may gagawin tayo. Ito, na-check na natin ito. So, share ko lang. Ang brand nito ay Gensa. Yan. Tapos, ang issue nito, walang power. Saksak natin siya. So, naisaksak na natin yan. Dapat, umilaw na yung ilaw dito. Pero, wala. Tapos, mayroon tayong nasusukat ditong supply. Dito sa diode, mayroon tayong nasukat dyan na 25 volts. Tapos, pagdating dito sa coil na ito, dapat dito, mayroon siyang 12 volts. Pero wala siyang 12 volts kasi yung supply lang na yan ay nasa 1.2. So, dapat 12 ito. Yan. So, kulang yung supply niya. Tapos, malalaman mo na 12 volts ito dahil yung circuito nito, didiretso yan dito sa supply ng ating LVDS. So, bunutin muna natin. Yan, nabunot na natin siya. Resistance tayo. Buzzer. Okay. So, hindi naman siguro siya shorted. Yan, hindi naman shorted yung 12 volts natin. Yung ibang circuito, hindi naman. Okay naman. Yan, okay naman. So, hindi naman shorted. So, gagawin natin dyan, kukunin natin yung coil na ito. Tapos, papunta dito sa supply ng LVDS natin. Dito. So, hindi natin dito yung mapapatunog kasi nga dumaan yan sa switching transistor or MOSFET. So, dito, try natin. Ayun. So, ito yung select niya. Ito yung sa 5 volts. Ito yung sa 12 volts. Ito yung common natin sa gitna. Yan. So, nakaset ito sa 12 volts. Kaya nagbabuzzer siya mula doon hanggang dito. So, 12 volts ang supply nito. Ito, 12 volts ito. Magiging supply din yan ng ating LVDS. So, hindi 5 volts yung supply ng ating LVDS. Kasi yung 5 volts natin ay hindi nakatap or hindi nakakabit yung kanyang jumper ito. So, dito naka-jumper siya dito sa 12 volts. Yung kabila natin yung 5 volts, hindi siya nakatap. Okay. So, ito yung switching transistor natin or MOSFET. Para yan dito sa LVDS natin. So, positive na missing yung ating 12 volts. So, gagawin natin dito, gamit na lang tayo ng buck converter kasi mataas yung supply na in niya. Buck converter to 12 volts tayo. Tapos titingnan natin kung gagana na ito pag nagawa natin siya ng supply na panibago. Bali, ito yung gagamitin natin, buck converter ito. Yung isang klase nito ay boost converter naman yun. So, ito pababa ang supply mula sa mataas na supply, pababa ang supply ng out nito. Yung isang klase nito ay mula sa mababa na supply, pataas naman yung supply nun. So, bali ito na nakabit tayo ng buck converter dito. Yan yung supply natin sa buck converter. So, bago natin ikabit yung supply, yung out niyan dito sa pinaka in ng ating 12 volts ay dapat nasukat na natin siya na 12 volts yung supply na kailangan natin. Kasi pag hindi mo pa nasukat yan tapos kinabit mo na kaagad, mataas yung supply na lumalabas dyan. Masisira yung board natin pag napasukan ng mataas na supply. Dapat ay 12 volts lang o mas mababa pa. So, ito na siya. 12.15. Tapos, mayroon na siyang ilaw dito. So, try natin i-power on. Titingnan natin kung magpa-power on na ito. Dahil mayroon na siyang 12 volts. Power on natin. Yun, nag-on na siya. May backlight na. Oh. Karoon na siya ng backlight. Tingnan natin kung may display. Ayun, mayroon na siya. Okay, so positive. Yun lang naging problema niya. Yung 8-pin na regulator na yan, nagkaroon ng issue yung driver niyan. Yung pinaka-in sa kanyang supply. Pansin natin kasi dito, nagkaroon na siya ng kalawang dito.
Yan. Yung switching niya nagkaroon ng kalawang. So yung ganito, nare-repair pa naman yan. Pero minsan, tumataas ang output niyan. Pag nagkamali ka ng pag-repair niyan, pwedeng matuluyan yung board. Pero yung ginawa natin dyan ay sureball tayo na hindi magkaroon ng problema dahil ang ginamit natin yan ay buck converter. So kaya na umiiwas din ako sa pag-repair ng mga ganitong regulator. Dahil pag nagkamali ka dyan, pwedeng tumaas yung supply na output niyan. Sisirain niya lahat ng mga sinasuplayan ng 12 volts niyan. Ang una-una bumigay dyan yung pinaka-audio. Pag bumigay yung pinaka-audio natin, dahil tumaas yung supply ng 12 natin, so sayang naman yung board. Pero pag yung install natin na buck converter ay mas safe pa rin yun yung ganung setup. So ito na siya, palagay no signal. Okay, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.